Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mabahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service para po sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan naman sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabo ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabo ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, apela ni Vice President Sara Duterte para sa confidentiality sa mga dokumento hindi akma para sa isang public servant ayon sa Malacanang. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Pinaalalahanan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na isa siyang public servant at hindi isang pribadong individual. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng apela na ikalawang Pangulo para sa confidentiality. Makaraang kumalat sa social media ang travel clearance nito para sa nakatakdasan ng pagbiyahe sa 5 bansa. Sabi ni Castro, bilang isang tagapaglingkod ng taong bayan, mayroong mga bagay na hindi niya maitatago kahit kanyang naisin. Mayroon anya mga bagay na dapat malaman ng publiko. Halimbawa ngayong humaharap niya sa epekto ng Middle East crisis ang Pilipinas at sa gitna ng bilyon-pisong transaksyon na kinikwestiyon kay VP Sara at sa asawa nito, nararapat daw ba na ngayon magbakasyon na ikalawang Pangulo. Gayunpaman, nilinaw ng Malacanang na hindi pipigilang bumiyahe si VP Sara lalo't wala namang whole departure order laban dito. Katulad nga po nito, sa gitna ng krisis sa Middle East, sa gitna ng mga bilyones na issue na napapaloob ngayon sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary whole departure order. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Naglabas na ng kanilang pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga gumugulong na pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon sa isa sa mga abogado ni Duterte na si Attorney Michael Powa, may mga ebidensya rin naman silang ipipresent ngunit ilalabas lang nila ito oras na umakyat na sa Senado ang impeachment complaint at ito ay pumasok na sa trial stage. Higit pa o hirit pa ni POA na hintayin umano ng mga mambabatas ang mga ilalatag nilang ebidensya upang salagin ang mga ipinupukol sa Vice Presidente.
point. I'm not saying false yung mga lumalabas. All I'm saying is we have to be cautious, especially with the way things are being presented. And ang panawagan namin is hintayin nila kami. Hintayin nila na kami naman ang magpresenta ng aming ebidensya para pabulaanan lahat ng mga lumalabas ngayon laban sa ating Vice Presidente. Si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ilang mambabatas binatikos ang puro press con at social media spin ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Hamon ng mga ito, sagutin ang unexplained wealth ng pangalawang Pangulo. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Hinamon ng Makabayan Block ang kampo ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga aligasyon ng bilyon-bilyong pisong unexplained wealth sa halip na puro press con ang gawin. Ayon sa partido, masyadong malaki ang halaga ng pera na nadiskubre na in and out sa bangko ni VP Sara at kanyang asawang si Manasseh Carpio para hindi ito purahin o pansinin. Sinabi naman ni Public Accounts Chair Terry Ridon, tama na ang puro daldal at dumalo na lamang sa huling impeachment hearing sa April 29 o di kaya sa mismong impeachment trial sa Senado. Tinawag naman na ang PAW presser ni Deputy Speaker Paulo Ortega V ang post-hearing conference ng legal team ng Vice Presidente dahil bigo nito nga sagutin ang mga pangunahing issue na nadiskubre noong hearing. Para naman kay Good Government Chair Joel Chua, mas mabuting dumalo ang pangalawang Pangulo sa hearing ng Kamara kesa dumidepende ito sa press release defense. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Binweltahan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan sinabi nito na hindi nagpapapasok sa bangko ng pera ang mga totoong magnanakaw kundi sa mga maleta. Ito ang naging pahayag ni Vice Presidente kasunod ng pagbusisi ng House Committee on Justice sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng BISE at pagkukumpara sa mga na-monitor na bank transactions ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may malaking discrepancies. Ayon kay Ridon, nahuhuli rin ang mga magnanakaw sa mga dokumento dahil hindi ito kasi o nagsisinungaling. Kaya naman hamon ng mambabatas sa BISE na ipaliwanag at patunayan na mali ang mga nakasaad sa mga financial records na nakuha ng AMLAC. Alam po ninyo, mga magnanakaw na huli din po sa dokumento. So, kitang-kita ho doon sa AMLAC report, no? Yung pong 6.7 billion na pumasok at lumabas, gumalaw pong pera sa mga bangko po ng mag-asawang Duterte Carpio over the course of 20 years. No? So, hindi ho magsisinungaling yung mga dokumento. At yun ho yung kailangan niyang harapin sa ngayon. Si Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, bumwelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na nakasira sa kanyang mga plano ang umano'y last-minute travel authority. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, karaniwang natatanggap ng Vice Presidente ang travel clearance isang araw bago ang nakatakdang personal na biyahe nito. Una nang sinabi ni VP Sara na magsusumite siya ulit ng panibagong kahilingan para sa travel authority makaraang makansela ang kanyang biyahe. Buwelta na Malacanang. Hindi kailanman tinanggihan ang request na travel authority ng Vice Presidente. Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya'y nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. Si Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Naniniwala ang Malacanang na hindi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinatutungkulan sa pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi siya magiging scapegoat sa katiwaliang gawa ng iba. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi ganon ang interpretasyon ng Pangulo sa nasabing pahayag dahil siya mismo ang nag-utos ng investigasyon ng lumitawang anomalya sa flood control projects. Kaugnay naman sa konsepto ng executive responsibility, sinabi ng Malacanang na hindi lang ito nakatuon sa Pangulo. Kasabay ng pahayag na nagtatag ang administrasyon ng isang independent investigation body para matiyak ang patas na investigasyon. Ano po ba ang mandato ng isang presidente? Hindi po ba linisin ang mga anomalya sa gobyerno kahit tamaan na ang kanyang administrasyon? So ang ibig sabihin po nito, nung nakita niya, being the president, meron siyang obligasyon na paimbestigahan to at linisin ang kalat na nangyayari sa kanyang administrasyon, kung meron man. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pa ang pangunahing balita, aabot na sa higit 3.2 million pesos ang halaga ng tulong pinansyal na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa Overseas Filipino Workers o OFWs na napilitang umuwi ng bansa matapos maapektuhan ng sigalot sa Middle East. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Ada Colico, nasa 3,260 OFWs na ang natulungan ng ahensya, kabilang ang 609 na tumanggap ng panimula sa pagbabalik sa kanilang probinsya. Bukod sa tulong pinansyal, nagbigay rin ng DSWD ng Psychosocial First Aid o PFA sa 2,851 OFWs, gayon din sa 409 OFWs na na-stranded sa mga paliparan dahil sa umiiral na travel restrictions. Naglaan din ang ahensya ng livelihood assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, kung saan may mga benepisyaryong tumanggap ng tig 20,000 pesos habang umabot naman sa 300,000 pesos ang naibigay na medical assistance sa isang OFW na nangangailangan. Ang hakbang na ito, bahagi pa rin ng whole-of-government approach sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matulungan ang lahat ng sektor na apektado ng krisis sa Middle East. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ligtas at tuloy-tuloy ang pagtrabaho ng 412 na mga Filipino seafarers na nakadeploy sa offshore operations sa Persian Gulf. Ito ang sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Cacda kasunod ng pagbisita sa Saudi Arabia. Ayon sa kalihim, tiniyak mismo ng Zamil Offshore, ang malaking offshore support services provider sa rehiyon, ang kaligtasan ng 412 seafarer. Dagdag nito, mayroon din silang pagkain, tubig, sapat na supply at iba pang pangangailangan. Malakas din anya ang onboard internet connectivity para mapanatili ang komunikasyon ng seafarers sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Binigyan din ni Cacda na ang Filipino crew na nakatalaga sa mga barko ng naturang kumpanya ay hindi dumadaan sa high-risk routes. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, binansagang junk list ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang listahan ng mga benepisyaryo ng cash assistance na ibinigay ng mga Transport Network Company o TNC. Ani Gatchalian, malaking parte ng kaguluhan sa pamamahagi ng cash assistance sa mga driver ng mga taxi, delivery service app, at Transport Network Vehicle Service o TNVS ay dahil sa listahang isinumite sa kanila ng mga TNC. Maituturing kasing basura ang listahan dahil paulit-ulit na ang insidente at hinaing ng mga driver na wala sa listahan ng payout. Ang masakit pa rito, sa DSWD agad ang bagsak ng sisi, gayong hindi naman sa kanila nang galing ang listahan ng mga benepisyaryo.
Eto, pinangakuan kami ng clean list. Pagdating namin sa labas, hindi pala clean list, it's a junk list. And I use the word junk. Basura kasi yung sinabit ng mga TNC. Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, nilinaw ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi muna nila gagamitin ang e-wallet application sa kasalukuyang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga tsuper dahil sa pangamba na hindi totoong tao o driver. Kaugnay pa rin ito ng mga naitalang discrepancy sa listahan mula sa mga Transport Network Company o TNC. Kung itutuloy ang cash distribution gamit ang e-wallet, sinabi ni Gatchalian, naaabot sa mahigit 2.7 bilyong piso ang maaaring mawala sa pondo ng pamahalaan. Ayon sa kalihim, kailangan munang magpasa ng kompleto at beripikadong listahan ng mga TNC para mas maipamahagi ng maayos ang mga ayuda. Kailangan namin ma-verify at ma-validate na una, totoong mga tao ba itong pinag-uusapan natin? Pangalawa, totoong mga driver ba sila? Kasi ang DSWD, in this scenario, hindi kami ang gumagawa ng listahan. Ang gumagawa ng listahan, lalo na doon sa mga yung mas interested din doon sa mga MC Taxi, TNVS, at saka yung mga service delivery. Ang gumagawa ng listahan ay yung mga kumpanya mismo. So, bakit hindi natin pwede gamitin yung e-wallet now? Kasi nga hindi namin ma-verify yung totoong mga tao at totoong mga driver kasi galing sa LPAS. Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na nananatiling ligtas ang 15 Filipino seafarers na sakay ng 2 barko na hinarang ng Iran sa Strait of Hormuz. Hinarang ng Islamic Revolutionary Guard Corps Navy sa Strait of Hormuz ang MVS Paminondas, sakay ang 10 Filipino seafarers, ganun din ang MSC Francesca, sakay ang 5 Filipino seafarers dahil sa kakulangan ng permit at pagtamper gamit ang navigation systems. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Food and Affairs, manning agencies at ship owners habang naghihintay sa pagpapalaya sa Filipino seafarers. May kapareho na anyang insidente noon at kalaunan na resolba. May ugnayan din ng DMW sa kaanak ng Filipino seafarers kasabay ng pagtiyak na nagpapatuloy ang koordinasyon ng gobyerno sa mga kaukulang opisyal. Sa kabila nito, nananatiling ligtas ang karamihan sa Filipino seafarers sa Middle East region na nasa safe zone o matagumpay na nakalabas sa Strait of Hormuz. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, pinalakas pa ng Bureau of Customs ang kampanya nito laban sa mapanlinlang na freight forwarders matapos mabiktima ang ilang OFWs ng delivery scams at mishandled shipments. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinaigting pa ng Customs ang legal assistance sa mga overseas Filipino workers sang ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Nauna nang naghain ng customs ng large-scale estafa cases laban sa isang freight forwarder habang inihahanda ang iba pang karagdagang reklamo sa gitna ng pagdami ng mga biktima. Sinisigurado ng BOC na hindi ito titigil sa pagtindig kasama ang mga kababayan nating OFW. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na isulong ang kapakanan ng overseas Filipino workers. Kaya sa mga manloloko diyan, sa mga nagmamalinis, huwag na ninyong subukan. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Akusasyon ng China hinggil sa pagdudumi umano ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, binweltahan ng Defense Chief. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Hinamon ng Department of National Defense ng Pilipinas ang China na patunayan ng mga binabato nitong akusasyon hinggil sa mga umano'y pagdudumi ng Pilipinas sa bahagi ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ito'y bakarang ilabas ng Chinese Embassy ang video ng umano'y pagtatapon ng basura ng mga sundalo na kahimpil sa BRP Sierra Madre, gayon din sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., magaling lamang ang China sa pag-aakusa, subalit hindi naman nito kayang patunayan ang kanilang mga ibinibintang. Baka naman dyan sa mga yan. Accuse yung mga yan. May accusation sila, prebahan nila. Bakit lahat ng accusation nila ayaw nilang prebahan nung tayo ang nagdemanda sa arbitral tribunal? Magagaling lang yan sa ganyan. Pag oras na kailangan prebahan na nila sa isang patas na proceeding na sa ilalim na international law, ayaw nila. Kasunod niyan, sinalag din ng kalihim ang pagbatikos ng China sa nagpapatuloy na balikatan exercises sa tila paglalaro ng apoy ng Pilipinas. Ano bang pinakamalaking magpagawa ng paputok dito sa buong mundo kung hindi sila? Hindi ba sa kanila inimbento yung fireworks tapos sasabihin playing with fire tayo? Ano sila, hilo? Kaya nga yung fireworks Olympics sila lagi nananalo Sila mahilig maglaro ng apoy. Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, ni Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na buwan, all systems go na ayon sa Malacanang. Magbabalita si Alvin Baltazar. Kasado na ang Pilipinas sa pagiging punong abala nito sa darating na 48th ASEAN Summit sa susunod na buwan na gagawin sa Cebu. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na base sa pinakahuling report ni Executive Secretary Ralph Recto kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagsabi itong all systems go na para sa susunod na buwang international event. Si Recto ayon kay Castro ang nagsisilbing National Organizing Committee Chair para sa ASEAN 2026 na tumitiyak na magiging maayos, organisado at matagumpay ang pag-host ng bansa sa summit. Samantala ay aalamin naman ni Jose Castro ang patungkol sa umano ay may nakansela ng face-to-face meeting bilang bahagi ng austerity measures. Pagbibigay ani ang palasyo ng update tungkol dito, kabilang na ang magiging setup sa Leader Summit, partikular sa kung gagawin ba ito through online o face-to-face. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Si ES Ralph Recto, nag-report siya at nag-update po siya sa Pangulo at all systems go po. So handa po tayo. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Panukalang Local Harvest Support Act itinutulak ni Senadora Loren Legarda para protektahan ang mga lokal na magsasaka at tiyakin ang supply ng pagkain. Narito si Nympha Asuncion. Isinusulong ni Senadora Loren Legarda ang isang panukala na layong palakasin ang seguridad sa pagkain at tiyakin ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng tumataas sa presyo ng langis at bilihin. Sa ilalim ng Senate Bill 2051 ng Senadora, ipapatupad ang Local First Policy kung saan obligadong kumuha ng hindi bababa sa 80% ng supply na pagkain ng mga LGU, pampublikong paaralan, SUCs at ospital mula mismo sa lokal na mga producer. Layunin nitong alisin ang middlemen at tiyakin ang direktang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Magkakaroon din ng kapangyarihan ng Department of Agriculture o DA na magsagawa ng rescue buy sa panahon ng oversupply o pagbagsak ng presyo para mabili ang ani sa makatarungang halaga at maipamahagi sa feeding programs at relief operations. Ayon kay Legarda, makakatulong ang panukala para maiwasan ang pagkalugi ng mga producer, mapalakas ang lokal na ekonomiya at matiyak ang mga sariwa at abot kayang pagkain para sa publiko. Oras na maisa batas, inaasahang magbibigay ito ng mas matatag na sistema laban sa epekto ng global price shocks at magpapalakas sa food self-sufficiency ng bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga bakanteng trabaho sa nakatakdang Nationwide Department of Labor and Employment o DOLE Job Fair aabot sa mahigit 100,000. May report si Lawrence Tanhoco. Inihayag ng Department of Labor and Employment na o DOLE na mahigit 115,000 trabaho ang nakahandang alok sa mga job seeker na isasagawa sa Nationwide Job Fair kaugnay ng pagdiriwang ng araw ng paggawa sa Mayo 1, 2026. Batay sa datos ng DOLE, nitong April 23, umabot sa 88 job fair sites ang itinalaga sa buong bansa na karamihan ay matatagpuan sa mga malls upang maging mas accessible sa publiko. Kabuang 1,280 local employers ang lalahok at mag-aalok ng 115,000 jobs mahigit na job vacancies sa iba't ibang sektor kabilang ang retail, manufacturing, construction, business process outsourcing at hospitality. Inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga bakanting trabaho sa mga susunod na araw. Kabilang naman sa mga in-demand na posisyon ng stock clerks at sales associates, production workers, carpenters at foremen, customer service representatives at mga service crew at barista. Ayon sa DOLE, layunin ng programa na mapalawak ang oportunidad sa trabaho at makatulong sa pagbawas ng kahirapan. Alinsunod pa rin sa programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hinihikayat ang mga aplikante na dumalo sa mga tinakdang job fair venues at magdala ng sapat na kopya ng kanilang resume at valid ID upang mapabilis ang proseso ng kanilang aplikasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, nangako ang Department of Labor and Employment o DOLE na magkakasa ito ng investigasyon laban sa talabak na 555 scheme o mas kilala sa tawag na End of Contract o ENDO. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo, ipinaliwanag ni Attorney Arturo Alfonso Herbosa ng DOLE Bureau of Labor Relations ang 555 na ginagamit ng ilang employer upang pagkaitan ng benepisyo ang mga manggagawang Pilipino, subalit binibigyan lamang ng 5 buwang kontrata. Ginagawa ito upang sadyang huwag umabot ang mga manggagawa sa 6 na buwan o 180 days ang itinakdang probationary period sa batas kung saan dapat nagiging regular na ang isang kawani. Mahigpit ngayong binabantayan ng DOLE ang ganitong mga kalakaran sa pamamagitan ng kanilang mga isinasagawang inspeksyon sa mga establishmento. Paalala ni Attorney Herbosa sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho at kasalukuyang nagtatrabaho na huwag hayaang maging biktima ng sistemang ito. Agadaan niya itong isumbong sa DOLE, National Labor Relations Commission o NLRC kung nararanasan ng ganitong uri ng pang-aabuso. Ang ginagawa nila 5 months lang, hindi ka na i-hire ulit. Okay. Nahanap na ng iba. Kasi, sabi rin sa batas, pag lumampas ka ng 5 months, whether continuous or broken, i-consider ka nila regular employment. So, isang bagay na aming titignan sa aming mga inspection at magandang pamamaraan ng pag-i-employ ng mga tao dahil ito ay sadyang niloloko lang naman yung tao. Meron kang karapatan dumulog sa NLRC at humingi ng tinatawag na regularization dahil na-exceed mo na yung 6 months. Si Attorney Arturo Alfonso Herbosa ng DOLE Bureau of Labor Relations. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Binigyan diin ng Department of Labor and Employment o DOLE na mahalaga ang paghahain ng reklamo ng mga manggagawa sa National Labor Relations Commission o NLRC upang wakasan ang mapang-abusong 555 scheme. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Attorney Arturo Alfonso Herbosa ng DOLE Bureau of Labor Relations na hindi mapapanagot ang mga lumalabag sa batas kung walang formal na reklamo. Tiniyak naman ni Attorney Herbosa na mas pinadali na ngayon ang proseso ng pagdulog sa NLRC. Binatikos din ito
ang labor-only contracting kung saan nagbibigay lamang ng tao ng walang sapat na expertise o skill ang mga subcontractor na nagiging paraan naman para iwasan ang security of tenure ng mga kawani. Sa ilalim ng pinaigting na kampanya, magsasagawa ang DOLE ng inspeksyon ng mga batay sa lugar sa mga natanggap na reklamo. Kapag napatunayang nagkasala ang isang kumpanya, maaaring humarap ito sa demanda o settlement alinsunod sa labor code. Kailangan namin paigtingin ang inspeksyon na mas maging masusi at malalim ang pagtingin sa mga records ng kumpanya, sa pag-interview ng mga tao at siguraduhin alamin ang perspektibo din ng mga manggagawa. Attorney Arturo Alfonso Herbosa ng DOLE Bureau of Labor Relations. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ikakasana ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang full implementation ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga kaso ng illegal parking at mga nagtatapon ng basura sa mga hindi angkop na lugar. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, hindi naman magiging malaking issue ang pagkilala sa violators dahil makikipagtulungan naman sila sa barangay authorities upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga lumabag. Oras na matukoy ang pagkakakilanlan, agad na ipadadala ang notice of violation sa mga individual na nagsagawa ng illegal parking o di kaya nagtapon ng basura sa hindi tamang lugar. Sisimulan na natin na gamit na yung mga cameras na ito na talagang ipapadala ang notice of violation sa ating mga kababayang lumalabag. Ang camera kasi natin nandyan sa barangay. Na, kilala naman natin at alam natin na sa barangay. So, we'll do this in coordination with the barangay. Gaya nun, sigurado makikilala natin yun kasi sasabihin namin sa barangay na ito yung violation na nakuha namin, ito yung taong may gawa. Pwede bang ipadala nyo sa kanila ang notice of violation nila? Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakahandang gamitin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang lahat ng mekanismo na mayroon ito upang maagapan ang pagsirit pataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ay sa gitna ng ipinatupad na key interest rate hike ng BSP na kung saan tumaas ang benchmark reverse repurchase rate ng 25 basic points kaya umabot ito sa 4.5%. Sa programang Front and Center, ipinaliwanag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na ang naturang hakbang ng BSP ay paraan upang pabagalin ang demand na kalaunan ay magdudulot ng pagbaba sa presyo ng bilihin. Karaniwan na niyang ginagamit ng Central Bank ang ganitong polisiya na tila isang preno para pigilan ang pagtaas sa presyo ng langis na nagdudulot naman ng pagtaas sa pamasahe at presyo ng iba pang produkto at serbisyo. Ayon pa kay Ricafort, kung aabutin pa ng ilang buwan bago matapos ang krisis sa Middle East, at magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis ay posibleng magkaroon ng karagdagang interest rate hikes sa mga susunod na buwan. Well, it's still possible, Mr. Jerome, because despite all the efforts, that's the reality. So the stepping on the brakes may be needed to slow things down, enable to slow also the demand for, if the demand is slowed down for the whole economy, not just for oil, but for other products, that would also, slowing the demand would also reduce the pressures on prices or inflation on the demand side. Si RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para naman sa regional news sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapaalala muna ang himpilan. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo.
Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Kalinga Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF-LCAC naghatid ng serbisyo at programa sa isang remote community sa Pasil, Kalinga. Magbabalita si Amelia Bumantnong ng RP Tabuk. Naduma-duma ang serbisyo itindano dagiti miyembro iti Kalinga Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict muna PTF-LCAC sa Barangay Balinciagaw Sur, Pasil, kabayatan iti serbisyo caravan ket community consultation itay nabiit. Dagiti serbisyo an ipaay ket pakairamanan iti libre a medical consultation, dental services, haircut, circumcision ken dadumapay. Babaan iti panangidaulo ni Governor James Etuba, sinungbatan dagiti miyembro iti task force iti issues ken concerns ti komunidad kininkarida iti tulong ken programa para iti pagsayatan iti barangay. Karaman dito iti panakapatakder ti barangay health station, kalsada, kuryente ken water systems. Sigon kini Governor James Etuba, masapol at tutukan no niya talaga iti kasapulan ti barangay tapno intaraminti a masulbar iti problema ken maisardeng iti insurgency. Kastapay nga imbingay dagiti ahensya iti agdama nga intervention programs da kas iti livelihood assistance nga ginga 1 million pesos para iti maysa nga organisasyon, social protection programs, scholarships ken training. Iti nasao a serbisyo caravan ken konsultasyon ket pasad iti Retold Community Support Program uno RCSP iti panggap a maadresan iti governance gaps ken developments kadagiti LCAC barangays. Manipud DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Halos 800 4-piece members sa San Carlos City, Pangasinan matagumpay na nagtapos sa programa. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Malikot ya inawat na 789 ya benepisyaryo ya Pantawid Pamilyang Pilipino Program dyan Ciudad San Carlos, Luyaga, Pangasinan so sertipiko da unongod in pakasumpal daed sayan programa. Unongod sa matalunggaring dan agamoran, init dan nira na regalo na tig 5 kilon bulas ng lapud lokal na gobyerno ni San Carlos. Sarayan pamilyan asumpal laed programa at agamoran dala, so antas ya panagbilay ya walad kategorya self-sufficient, ya panaknek na walay pakayari dalan na bilay so miyembro pamilya da tanapan aral so anak da. Uno nga DSWD Field Office 1, saya at padaknek at determinasyon tanpan puporsigi na sare benepisyaryo yan nagamoran day asenso at bilay. Malikat mat so DSWD lapod say inpakasumpal na sarayan benepisyaryo at abitlan programa lapod ni panangnangdan maayos na panamaloy. Iilaloan mat na ahensya ya tuloy-tuloy la so asenso da. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Civil Registry System Mobile Outlet Service isinagawa sa Ibaan, Batangas. Serbisyo ng PSA o Philippine Statistics Authority inilapit. Detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Isinagawa ng Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 4A ang Civil Registry System o CRS Mobile Outlet Service sa Ibaan, Batangas. Ayon sa pabalid ng ahensya, nilalayo ng nasabing gawain na mailapit sa komunidad ang mas mabilis na access sa civil registry documents katulad ng birth, marriage at death certificates, kasama rin ang Certificate of No Marriage o CENOMAR at iba pang dokumento. Nagawang makapag-apply ng mga residentes sa mga kani-kanilang kailangan dokumento na hindi na babiyahe pa sa PSA outlets sa iba't ibang lugar sa lungsod. Namahagi rin ng PSA personnel ng IEC materials sa mga residente para mamulat ang mga ito sa kahalagahan ng civil registration at malaman kung ano ang mga pamamaraan para makakuha ng mga kinakailangang civil registry documents. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Coast Guard Station Central Palawan at PCSD na kumpiska ang regulated marine species sa isang sasakyang dagat sa Palawan. Mag-uulat si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Akumpiskari ang Coast Guard Station Central Palawan kabangkya ang Palawan Council for Sustainable Development ang mga regulated marine species alin sa isarang motor launch vessel. Agresulta ang imbuat ng inspection sa pagtabiyang ang Coast Guard Substation Puerto Bay, Marine Environment Protection Unit Central Palawan, Special Operation Unit Central Palawan, Vessel Safety Enforcement Inspection Team sa pagkakadiskubre iyang mga paglabag. At tumodi ang PCSDS ang darwa ka-oversized nga Tiger Suno, isda nga nasasakap ang dapat nga dasunon nga environmental policies. Inkumpiskar ang mga isda dato sagan sa umiiral nga batas igregulasyon ni ang PCSD. Agpadamdam ang CGS Central Palawan nga may mga magad sa dagat nga magigpit nga pagbabawal ag kaministeran pagtugot clearance. Iinganyo ang publiko nga padayong mimalay igmadason sa mga lay para mabligan ang mga magad nga marine biodiversity ang Palawan. Impatibay ang CGS Central Palawan andang padayon nga suporta sa pag-implementary ang marine safety, seguridad ug pag-ambling sa palibot nga nandang nasasakapan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Proyektong pang-infrastruktura tinurn over sa komunidad sa Katubig. Narito ang report ni Charmaine Perito Balvez ng RP Calbayog. Formal naging turnover ang duha nga proyekto pan-infrastruktura sa Barangay Tangbo sa Katubig sa probinsya sa Northern Samar. Lakip dinhi ang bago nga Barangay Health Station ug renewable energy-based electrification project ilarom sa fiscal year 2024 Local Government Support Fund Support to the Barangay Development Program. Katuyuanan san mga proyekto nga mapaupay ang serbisyo panlawas ug magkamayada san mas maupay nga supply san kuryente para sa 551 nga residente san barangay. Pinaagi san health station mas napapaharani ang serbisyo medikal sa komunidad samtang ang renewable energy system ang ginlalauman maghahatag san mas luwas ug duro-diretso nga kuryente. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Snappy ng una sa Young Farmers Challenge National Startup Category. Mag-uulat si Angel Obosa ng RP Tandag.
Nakabuot sa Snappy Enterprise nila Priyan T. Matadlip ug Angela Abrao gikan sa Buena Vista, Agusan del Norte ang top 1 sa Young Farmers Challenge National Startup category. Gipahigayon ang awarding ceremony sa Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service sa Iloilo City kaniadtong April 23. Tungod sa ilang kalampusan, nakadawat ang Snappy og 300,000 pesos nga dugang kapital alang sa pagpalambo sa ilang negosyo. Ang maong kalampusan nagpakita sa kusog ug abilidad sa mga batan-ong mag-uuma sa pagdala ug kabag-uhan sa agribusiness, ilabi na sa paghimo og mga produkto sama sa cassava bites. Giawhag usab ang publiko nga suportahan ang lokal nga produkto pinaagi sa pagpalit ug pagtilaw sa ilang mga baligya. Ang maong kadaugan giisip nga inspirasyon sa ubang kabatan-unan nga mosulod sa agrikultura ug negosyo. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 200 kabataan inaasahang makakabenepisyo sa Summer Job 2026 ng Hulo LGU at Dole Region 9. May report si Eloisa Mohamad ng RP Hulo. 200 kabataan yung giugon magkasuda Summer Job 2026 Sinhulo Municipal Government Iban Department of Labor and Employment. Habay tahi Public Employment Service Officer Lincoln Tulawi Sinhulo, hapit siya ang putag isa sin May giugon katagnaan in pagasangsa si mga mapi incoming 4th year college student arayat sin Daira Tianggi. Giugon magkainakon sila pa mga upis biana sin SSS, PhilHealth, Sharia Court, liureng pa haduaing duaing department ha Hulo LGU amin makajari kabutangan si mga kabataan ini. Ha Summer Job Program, hambuk ini ha mga institutionalized program. Sinhulo LGU ha pagkainahon, iwan sin Dole 9, iwan sin Ministry of Labor and Employment at Amolera niya Lupa Sug. Hawaan sa Special Program for Employment of Students, makatay may mga kabataan ini unang nga ibu pilak gadji. Ini mga ibu suko sin LGU, itang ibu isab gwa deng ha Dole. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ng ating regional news, susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Pumapangalawa ang Pilipinas sa pinakamalaking nakuhang concessional financing mula sa Asian Development Bank o ADB noong 2025 kung saan umabot ito sa 4.25 billion US dollars o higit 256 billion pesos ayon yan sa annual report ng ADB. Tanging India lamang ang mas mataas na may higit $5.3 billion. Sa kabuuan, mahigit $4.1 billion ang inutang ng pamahalaan habang $129.8 million ang napunta sa pribadong sektor. Kabilang sa pinakamalalaking pautang ang $1.45 billion para sa Malolos Clark Railway. $500 million para sa Business and Employment Recovery Program, $500 million para sa Disaster Resilience Improvement Program, at $400 million para sa Food Security at Nutrition Project.
Nagpautang din ang ADB ng $29.8 million para sa GCash lending platform at naglagak ng $100 milyong sa initial public offering o IPO ng Maynilad. May $13.6 million pang kinuha mula sa Trade and Supply Chain Finance Program. Sa kabuuan, umabot sa $6.81 billion ang ADB-linked support sa Pilipinas noong 2025 kapag isinama ang co-financing, pinakamalaki sa lahat ng developing member countries. Ayon sa ADB, nananatiling dynamic ang post-pandemic recovery ng bansa noong 2025 kahit bumagal ang gross domestic product o GDP growth sa 4.4% dahil sa epekto ng flood control corruption scandal sa paggastos at kumpiyansa ng mga investors. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nag-iimbak ng mas marami ang mga sari-sari store dahil sa takot sa pagkaubos ng paninda at posibleng delay sa delivery ayon yan sa Packworks. Sa ilang lugar, umaabot na hanggang 3 linggo ang delivery lead time kaya napipilitang bumili ng maramihan ang mga retailer. Tumaas ang average basket size mula 337 pesos hanggang 1,097 pesos noong Pebrero tungo sa 597 pesos hanggang 1,560 pesos nitong Marso habang 17% lang ang itinaas ng bilang ng transaksyon, senyales na mas kaunti pero mas malalaking bili kada punta. Ayon kay Packworks Chief Data Officer Andoy Montiel, ipinapakita ng datos na naghahanda ang mga tindahan sa harap ng pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Pinakamalaking pagtaas sa basket size ang naitala sa Cordillera Administrative Region o CAR, sinundan ng National Capital Region o NCR at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pinakapatok na kategorya ang sigarilyo, detergent, gin, powdered coffee at chips and dips kung saan nanguna ang sigarilyo na may dagdag na 234 million pesos sa benta. Sinabi naman ni Packworks Chief Platform Officer Hubert Yap na nananatiling matatag ang sari-sari stores pero lubhang apektado pa rin ng paggalaw ng presyo at hamon sa logistics kaya kailangan ng patuloy na suporta. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tuloy-tuloy ang arangkada ng bentahan ng mga motorsiklo sa bansa. Sa datos mula sa Federation of Asian Motorcycle Industries o FAMI, pumalo sa halos 500,000 unit ang naibenta nitong unang quarter ng taon. Mas mataas ng 11% kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa mga eksperto, ito ang naging tugon ng mga Pinoy sa mataas na presyo ng gasolina, mahal na interes sa mga loan at matinding traffic. Dahil mas matipid at mas madaling bayaran, mas pinipili na ng marami ang motorsiklo kaysa sa mga kotse na nakitaan naman ng 10% pagbaba ng sales. Bukod sa personal na gamit, malaking tulong din ito sa mga kababayan nating nasa delivery at ride-hailing services para sa kanilang kabuhayan. Sa ngayon, ang Pilipinas ang pangatlo sa may pinakamaraming naibentang motorsiklo sa buong Timog Silangang Asya, kasunod ng Vietnam at Indonesia. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At good news naman sa mga customer ng Meralco. Asahan ang bawas singil sa electric bill simula sa susunod na buwan. Iniutos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa Meralco na pabilisin ang refund ng nasa 14 na bilyong piso
para mabawasan ang pasanin ng mga pamilya sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin. Dahil dito magkakaroon ng bawas na 25 sentimo kada kilowatt hour simula ngayong buwan ng Mayo. Ang refund na ito ay makikita bilang awat refund collect sa billing statement. Ayon sa ERC, ang refund ay mula sa tinatawag na true-up mechanism o ang labis na koleksyon ng kumpanya mula July 2022 hanggang December 2024. Sa halip na 3 taon, pinaikli ng gobyerno ang balikbayad sa loob lamang ng 1 taon para mas mabilis na maramdaman ang ginhawa. Sabi ni ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, layunin nitong protektahan ang mga consumer laban sa epekto ng gulo sa Middle East na nagpapataas sa presyo ng enerhiya sa buong mundo. Isang malaking tulong ito para sa mga residente ng Kalakhang, Maynila at kalapit na lalawigan habang humaharap sa hamon ng inflation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-24 ng Abril, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 47 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 32 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 85 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 72 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 81 piso at 45 sentimo. Nasa 70 piso at 66 na sentimo ang euro, 44 na piso at 16 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 12 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Sa mundo ng tennis, muling nagpakitang gilas si Alex Ayala. Isang matikas na simula ang ipinamalas ng Filipina tennis star kasama ang kanyang partner sa Madrid. Mainit ang naging ratsyada ni na Alex Ayala at ng kanyang matalik na kaibigan at partner na si Zeynep Sonmez ng Turkey sa opening round ng Motua Madrid Open nitong Huwebes ng madaling araw. Dominasyon ang ipinakita ng dalawa matapos nilang pulbusin ang tambalan ni na Chan Hao-ching at Fanny Stoliar sa loob lamang ng 2 sets 6-2 at 6-2. Hindi hamak na mas mabilis ang naging daloy ng laro dahil sa loob lamang na mahigit 1 oras, tinapos na ni na Ayala at Sonmez ang laban. Ayon sa mga analysts, naging susi ang kanilang off-court chemistry o ang kanilang pagkakaibigan sa labas ng court para kontrolin ang bawat palo at galaw sa loob ng laro.
Dahil sa panalong ito, uusad na ang unseeded duo ni na Ayala at Sonmes sa susunod na round. Ngunit hindi ito magiging madali dahil posible nilang makasagupa ang mabibigat na pangalan. Maaring makaharap nila ang second seeds na sina Katerina Siniakova at Taylor Townsend o kaya naman ang tambalan ni na Lyudmila Kichenok at Desiree Krautsik. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang Reyna sa entablado kung saan sinelyuhan ng Creamline Cool Smashers ang kanilang ika-11 korona matapos pagharian ang 2026 Premier Volleyball League of PVL All-Filipino Conference. Hindi binigo ng Creamline ang dambuhalang crowd sa Smart Araneta Coliseum nitong Huwebes ng gabi. Sa isang dikitang 5-set thriller, pinatalsik ng Cool Smashers ang matapang na hamon ng Signal Super Spikers sa score na 25-23, 22-25, 25-16, 16-25 at 15-11. Dahil sa panalong ito, winalis ng Creamline ang kanilang Best of 3 Final Series. Bumida para sa Cool Smashers ang itinanghal na Finals Most Valuable Player na si Bernadette Pons na nagpakaula ng 22 puntos katuwang sina Tots Carlos at Gemma Galanza. Hindi rin matatawaran ang mahika ni veteran setter Gia De Guzman na nagtala ng 31 excellent sets. Ayon kay De Guzman, hindi naging madali ang kanilang biyahe pabalik sa tuktok. Sa gitna ng tensyon sa deciding fifth set, nagawang kumalas ng Creamline mula sa dikit na laban ni na Conference Most Valuable Player, Vanny Gandler at Erica Santos ng Signal. Isang krusyal na block ni Pangs Panaga at ang pampatapos na tira ni Tots Carlos ang nagbigay daan para muling makuha ng Creamline ang trono. Bukod sa kampyonato, kinilala rin ang mga natatanging manlalaro ngayong conference. Tinanghal bilang conference most valuable player si Vanny Gandler ng Signal, rookie of the conference si Belia Bilen ng Capital One, best setter si Jel Cayuna ng Signal at best libero si Kath Arado ng PLDT. Sa pagkapanalong ito, muling pinatunay ng Creamline na buhay ang kanilang dynasty sa Philippine volleyball. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng gumawa ng kasaysayan si Shai Nitura bilang kauna-unahang most valuable player ng Adamson sa UAAP Season 88 Women's Volleyball. Nangunguna siya sa MVP race na may 98.511 statistical points, malayo sa kasunod na si Francis Mordi. Ang 21 anyos na si Nitura ay top scorer muli matapos ang eliminations. Nakakuha ng 284 points mula sa 248 attacks, 24 blocks at 12 service aces. Pasok din siya sa top 10 ng spiking, service, receptions at digs, malaking dahilan kung bakit nakabalik ang Lady Falcons sa Final Four matapos ang 3 taon. Pumasok ang Adamson sa step ladder na may 9-5 record at hihintayin ang mananalo sa playoff ng University of Santo Tomas at Far Eastern University. Kasunod ni Nitura at Mordi sa MVP ladder, sina Angel Canino, Angge Poyos at Faye Sagaysay. Pasok din sa top 10 sina Sam Cantada na tatanghaling Rookie of the Year, Kai Cepada, Amy Provido, Shivana Lapot at Reg Jurado. Makakuha rin ni Nitura ang Best Outside Spiker Award habang sina Lapot, Provido, Ninya Itang, Sagaysay at Shaira Harbio ng National University ang mag-uwi ng iba pang individual honors. Sa men's division, muling magtatala ng kasaysayan si Josh Ibanez ng UST matapos masungkit ang kanyang ikatlong Most Valuable Player Award, kasama ang Best Outside Spiker Plum.
Kabilang sa iba pang awardees ay sina Leo Ordeales, Aiza Oseni, Lyric Mendoza, Ariel Cacao at Venny Ceballos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umarangkada ang Adamson University sa likod ng matutulis na palo ni Elaine Gonzalvo para itumba ang De La Salle Zobel 25-20 at 25-17 at lumapit sa quarterfinals ng SGVIL Rising Stars Cup Division 1 ngayong Huwebes sa larong ginanap sa La Salle Green Hills Gym. Nagpasabog si Gonzalvo ng 12 attacks at 2 kill blocks para sa 14 na puntos habang sinabayan siya ng Lady Baby Falcons upang kunin ang kanilang ikalawang magkakasunod na panalo at makihati sa liderato ng Pool D kasama ang Idol University of Santo Tomas. Hindi na pinatagal ng Season 2 champions ang laban, tinapos ito sa loob lamang ng 50 minuto habang nalaglag sa 1-2 ang record ng Junior Lady Spikers sa pinakamalaking grassroots volleyball league sa bansa. Sa ibang laro, kumamada sina Criska Gindap at Sharina Lieses ng tig-12 puntos upang ihatid ang Kings Montessori sa 25-20 at 25-16 panalo kontra Bethel Academy para sa 2-1 kartada sa Pool A. Nagbukas naman ng kampanya ang FEU Diliman sa Pool C sa pamamagitan ng isang malinis na 25-16 at 25-15 sweep laban sa winless De La Salle Lipa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, handa na ang entablado para sa 19th PhilOil Eco Oil Preseason Cup na sisiklab sa Mayo 17, tampok ang pinakamalalakas na koponan mula UAAP at NCAA. Target ng UP Fighting Maroons ang ika-4 na magkakasunod na preseason title ngayong pinangungunahan sila ng dating UAAP Rookie of the Year na si VJ Pre. Hindi rin magpapahuli ang reigning UAAP champion LaSalle na sasandigan kina Jacob Cortez at Mason Amos. Babalik din sa aksyon ang Ateneo Blue Eagles na may bagong mukha sa pangunguna ni Kiefer Alas habang dadalhin ng defending NCAA champion San Beda ang bandera ng Grand Old League sa pamumuno ni Nigel Gonzalez. May bago ring puwersa ang Letran Knights sa pangunguna ni Titing Manalili. Itinalaga si BJ Manalo bilang commissioner, katuwang ang legendary coach na si Joe Lipa, kasama sina Virgil Villavicencio, Bert De La Rosa, Bennett Palad at Diana Layug sa pamunuan ng torneo. Maglalaro ang mga koponan sa hiwalay na UAAP at NCAA groups sa single round robin, kung saan ang top 4 ay uusad sa crossover quarterfinals. Gaganapin ang one-game finals sa Hulyo 18. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba? Ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone.
Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso. Chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Pinuri ng kapamilya actress at content creator na si Ivana Alawi ang mga persons with disabilities o PWDs na patuloy na nagtatrabaho at lumalaban sa buhay. Ibinahagi niya ang kanyang paghanga sa mga kumpanyang nagbibigay daw ng oportunidad sa mga PWD, partikular na sa isang skincare brand na kanyang binisita. Sa vlog ng actress at content creator, nakita niya ang inklusibong sistema nito sa kanyang nabisitang planta kung saan may 11 PWD employees na itinuturing na mahalagang bahagi ng operasyon. Ibinida rin niya ang kwento ng isang PWD na isang hearing impaired na single father na 6 na taon nang nagtatrabaho sa kumpanya upang masuportahan ang kanyang anak. Hinimok ni Ivana ang publiko na suportahan ang mga negosyong nagsusulong ng inclusivity at pantay na oportunidad. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa makabuluhang paraan ipinagdiwang ng Chinita Princess, actress at TV host na si Kim Chiu ang kanyang ika-37 kaarawan. Mas pinili kasi ni Kim na ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng gasolina, pagkain at grocery packs. Humigit kumulang 600 jeepney at tricycle drivers. Sa mga larawang ibinahagi ng Chinita Princess sa kanyang social media account, makikita roon ang naging aktibidad ng sa nasabing pagtulong at nagpapasalamat ito sa mga sumuporta sa kanyang Closet Bazaar na naging daan upang maisakatuparan ang naturang outreach. Matatandang isinagawa niya ang closet sale noong Enero na may layuning i-donate ang kikitain, isang pangakong kanyang tinupad sa birthday initiative nito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, bago ang lahat, padaanin po muna natin ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa isang event dyan sa Batangas City, sa lalawigan ng Batangas. Pakinggan po natin ang Pangulo. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Kaming dalawa ni Sec Ralph, pinag-book ang driver niya kasi masyadong maganda. Mahirap talaga yung matabi sa masyadong maganda. Anyway, magandang hapon sa inyo lahat at kami nandito upang tiyakin na magandang takbo dito sa ating naging programa para sa lalo-lalo na sa ating mga scholar. Ito ay isang bahagi ng mas malaking programa na bawat barangay ay makikinabang. At doon sa programang yan, nagbibigay kami ng tigda 200,000 sa bawat barangay at ang hatian ng pera ay yung 100,000 ay bibigay sa 5 na qualified na scholar. So, yung 100,000 ibibigay sa 5, 2020 ang ibibigay. Para naman, lalong-lalo na yung mag-graduate na, pero baka hindi makapag-graduate dahil hindi kulang ang pambayad, ang mga barangay chairman, mga barangay official, ay malalaman nila kung sino sa inyo yung mga kailangan. Ay mabuti tayo, nandito na pala kayo. At magandang makita at nakakatuwa na malaman na kayong lahat ay magtatapos dahil sa aming itong bagong programa namin. Malaking bagay
dahil hindi magiging sikat ang Pilipinas kung hindi sikat ang ating mga kabataan. At nakikita ko naman na malaki at maganda ang pag-asa ng Pilipinas kapag kayo ang mga susunod. Kami mga gurang na kami. Kaya kailangan ma-develop na kayo. Na pagka kami wala na, kailangan nandiyan kayo, handa kayo. At ito ay isang maliit lamang na bagay na may tulong namin para naman matiyak natin na kayo nga, na mga qualified at mga deserving students ay makakapagtapos. Nice to see you all. Magandang hapon sa inyo. Yan po ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan po sa kanyang pagdalo sa Batangas. Bawat bayan makikinabang dyan po sa Batangas City, sa lalawigan ng Batangas. Ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, going strong ang relasyon ng young actor na si Miguel Tan Felix sa young celebrity na si Isabel Ortega matapos ang 3 taon bilang magkasintahan. Ibinahagi ni Miguel na mahal daw niya si Isabel at mas pinipili muna nilang palaguin ang kanilang sarili at relasyon bago mag-level up. Kinumpirma rin ni Miguel sa isang panayam na maayos, matatag at masaya ang kanilang relasyon. Ngunit wala pa sa kanilang plano ang pagpapakasal, ngunit nagbigay siya ng timeline para rito. Ito ay sa early mid-30s daw dahil marami pa silang gustong maabot sa kanilang mga karera at personal na buhay. Nagsimula ang relasyon ni Miguel at Isabel sa set ng kanilang pinagbibidaang seryeng Voltes 5 Legacy noong 2023 at kinumpirma ang kanilang relasyon noong Disyembre ng parehong taon. Samantala, patuloy ding abala si Miguel sa kanyang career, kabilang dyan ang hosting ng Planet XP at ang nalalapit niyang serye na Firewall. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Miss Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Jonella at Hiro Lucero sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Jerome Toledo na siya rin naghatid ng ating balitang showbiz sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.